Yung pong encounter, yung pong E12 discipleship, pre-encounter, malaki po talagang tulong sa akin bilang isang Kristiyano. Ako po yung isa po ako sa naging Christian dito sa Korea. Kaya po, siguro po nagsisimula pa lang ako. So, ito po yung isa sa pinakamalaking instrumento ng Diyos upang lumago yung pananampalataya ako. Kinakabahan pa rin ako. Pero Lord, sabi nga ko, ano yung laman ng nasa puso mo, yun lang yung sabihin mo. Kaya po, nung una po kasi, isa po sa natutunan ko dito is, yung pagiging born again Christian. Kapag tinatanong nila ako, sis, anong religion mo? Sabi ko, born again Christian. Hindi ko pa alam kung ano ibig sabihin ng being born again Christian. Pero dito po, natutunan ko na, ito po pala is not merely a religion where I belong. Ito po pala yung isang experience na kung saan, ito lang yung tanging paraan para makapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. Doon ko po naunawaan na, wow, ako pala, hindi lang pala ito isang religion, kundi ako pala totoong na muling nabuhay. At ito po yung pinaka-importanting bagay na hindi ko na-appreciate noon. Pero ngayon po nagkaroon ng kaliwanagan sa buhay ko. Kaya po yung pagiging born again, dati po kasi diba, we are living in a flesh. Pero nang nalaman ko po yun, I'm not longer living in a flesh. Kasi po, as a born again Christian, dapat po yung pamumuhay natin is spiritual. Dapat po mas pinapriority natin yung paglakad kung ano po according to the will of God. Kaya po doon po simula po natutunan ko po yun. Sa bawat po pamumuhay ko, lagi ko pong iniisip na, ito ba yung makakalugod sa Panginoon? Nami-please ko ba siya? Kaya po, totoo po na, pag born again na tayo, dito po rin natutunan yung about sa Holy Spirit. Praise God. Yung po pala yung Holy Spirit is, nasa atin na po yun. Hindi lang tayo minsan sensitive. So, ito po yung encounter na to, talagang na-recognize ko yung Holy Spirit. Yung sabi nga, mararamdaman natin yung Panginoon kung yung bulong niya pa lang, naririnig na natin. Amen. Yung pong pagbabasa ng Biblia, dati para may nagre-remind sa akin na, as a Christian, isa po sa atin para lumago is pagbasa ng Biblia. Parang ka ba? Gusto ko na lang mag-Facebook. Pero ngayon po, nararamdaman ko na, ito yung bulong sa akin ng Holy Spirit. So, parang hindi na mabigat sa loob. Yung pagbabasa ng Biblia, so una po mahirap, pero pag nakasanayan mo na, so pong hahanap-hanapin mo. Ito po yung parang kagugutuman mo kasi ito yung paraan para tunay natin makilala at mahalin ng Panginoon. At ito pong pre-encounter retreat, mas lalo ko pong nakilala ang Panginoon. Nakita ko yung kahalagan ko sa Kanya. Isa pong biyaya yung malaman mo yung tiyak ng kaligtasan natin. Parang, although we are in a flesh na nakakamit na kasalanan, pero tingnan natin yung ginawa ni Jesucristo sa cross na yung salvation niya is not temporary na kapag nakagawa ka din panibagong workout paraan. Pero yung salvation niya is eternal. So, yung po pag nagkakamali, just confess it to God. And God is mahabagin siya at patuloy niya tayong tatanggapin. Yung po, ito po yung encounter na to sa buhay ko. Yun nga po, nakilala ko yung Panginoon. Marami ako naintindihan. Yung pong salvation is a blessing, is a gift na imposible hindi natin i-share sa iba. Amen. Ito sabi ko, gusto ko mag-share, pero may i-share ko. So, ito po yung panimula upang nalaman ko at pwede ko rin i-share sa iba. Nauna po sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, sa mga kakilala ko. Sa Diyos po ang papuri.